Okay, so Psalms chapter 12. Psalms chapter 12. We will be reading this one verse. Psalms chapter 12. Salmo. Kapitulo 12. Okay, by the way, mga tatay na nandito ngayon, Happy Father's Day. Noong karaang Sunday pa yan, celebrate ang mundo, pero sa atin, ngayon, natin sineselebrate ang ating Father's Day sa church. Okay? So, Happy Father's Day sa ating mga tatay ngayong umaga na ito. Okay, let's read this passage in the Bible, in the book of Psalms, chapter 12, verse 1. Isang talata lang, babasahin po natin. At dyan natin kukunin ang ating paksa at ang ating pong pag-aaral bilang pagkain spiritual natin ngayong umaga po na ito. Okay? Nakita nyo na po, yung mga walang Bible dyan, pag-ibigan nyo. Okay, marami tayong Bibles dyan. Ano po? Yan. So kung wala kayong Bible, at gusto niyo ng Bible, Pastor, gusto ko po magkaroon ng Bible, babasahin ko. Basta babasahin nyo. Ano ho, i-promise nyo na babasahin nyo. Pagkatapos, pag pupunta kayo ng church, dadalhin nyo. Ilan sa inyo, karamihan sa inyo, binigyan ko ng Bible, di nyo naman dinadala. Dinala nyo lang sa bahay nyo. Bahay yata nagbabasa eh. Alikog mo lang doon, hindi nyo mabinabasa na, alikog mo lang doon. Okay, nakita na po. Sige, pakishare nyo sa iba na wala. Basahin natin, talatang 1, verse 1, sabay-sabay po natin babasahin. Ano po? Okay, let us read. Try natin yung ano. Nagbubuklat pa iba. Inahanap. Sige. Psalms chapter 12, verse 1. Sabay-sabay po natin basahin. All together now. Ready? Begin. Help, Lord, for the godly man ceaseth, for the faithful fail from among the children of men. For the last time, isa pang verses. Basahin natin. All together. Begin. Help, Lord, for the godly man ceaseth, for the faithful fail from among the children of men. Sabi ng talata dyan, godly man ceaseth. Alam niyo ba yung ceaseth? Okay? Malalim, Old English itong ginamit dito, ceaseth. Ano po? Ibig sabihin dyan ay, sa word na cease, ibig sabihin ay pumanaw na. Ibig sabihin, parang wala na. Ano ho? Parang wala na tayong makikita na godly na tao. Ang sabi dyan, para bang wala na. Ceaseth, tumigil na. Nawawala na. Nauubos na. Ang ibig sabihin po dyan, ng mga makadiyos na tao. Are you there? Okay? So yan po yung ating pong pag-aaralan po sa ngayon. Okay? What is the characteristics or the characteristics of a godly man? The characteristics of a godly man. Ano po? Or godly father. Godly man or godly father. Okay? Dahil hindi naman po karamihan father sa atin dito ngayon, man na lang. Okay? Pero exclusively, ano po, personally, tumutukoy po ito dahil sa napapanahong paksa natin sa ngayon, tumutukoy sa mga kalalakihan, sa mga tatay at magiging tatay. Diyan po ba kayo? Okay. So, what is the characteristics of a godly man? Sa pagkasabi ng Bible, yung godly man daw, nauubos na, nawawala na. Okay? But before that, let us close our eyes. Let's bow our head. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, i-bless nyo ang mga katotohanan ng salita mo na amin pong pagbubulay-bulayan, pag-aaralan po ngayong umaga nito. May taas ka sa aming kalagitnaan. Mabigyan namin ng kapurihan, kalwalhatian sa amin pong gagawin at pag-aaral ng salita mo na kailangan. Salamat po. I-bless mong bawat isang makikinig. Buksan mong isipan at puso at huwag niyong hayaan ang diablo po ay tukain, agawin ang mga katotohanan ng salita mo ito. Kundi ito po ay may silid sa aming isipan, sa aming puso at may pamuhay po namin ang iyong mga salita. In Christ's name we pray. Amen. Tayo po yung makakupo. Characteristics of a godly man. Characteristics of a godly man. Okay? Nice kung ulitin ang verse sabi ng Bible, help! Tulungan mo kami, Panginoon. Sabi diyan, help Lord!
Tulungan mo kami, Panginoon, sapagkat, sabi dito, for the godly man ceaseth. Sapagkat ang mga makadiyos na mga tao ay nauubos na. Para bang nawawala na. Tumigil na. Ang ibig sabihin po ng talata, ano ho? Ceaseth. For the godly man ceaseth. Tumigil na, nawawala na, nauubos na ang mga makadiyos na tao sa ngayon. Tingnan niyo yung panahon po natin, ha? Hindi niyo ba nakikita, nahalata? Ang panahon natin sa ngayon, mga kapatid, mga minamahal, ang mga makadiyos na tao, nababawasan na. Ano? Halos nauubos na ang mga makadiyos na tao. Iilan na lang ang natitira na makadiyos na tao sa ngayon. Sa panahon po natin sa ngayon. Ano ho? Kaya sabi ng Bible, ceaseth. Help, Lord, for the godly man ceaseth. Tumigil na, nauubos na ang mga makadiyos na tao. Alam niyo mga kapatid, mga minamahal, mahirap nang makasumpong sa ngayon ng godly man. Mahirap nang makasumpong ngayon. Bibihira ka na makakita ng godly man or godly person sa ngayon, panahon po natin sa ngayon. Ano ho? Mahirap ka nang makasumpong sa ngayon ng makadiyos na tao. Hey, listen. Hindi basihan ang pag-attend ng church. Are you listening? Hindi basihan ang pag-attend ng church para masabi natin na itong taong to ay godly o makadiyos na tao. Ano ho? Sabihin natin, nagsisimba naman to palagi, makadiyos to. Hindi basihan po yan eh. Hindi basihan ang pagiging seryoso ka, araw-araw ka pa nasa church. Hindi rin basihan yan eh. Sasabihin natin, tawagin natin, makadiyos na tao to. No! Kakamali po tayo. Sapagkat hindi po yan ang pinakabasihan po natin. Ano ho? Hindi natin pwedeng sabihin, mabait naman to eh. Palabigay to eh. Generous to eh. Giver to eh. Ano, matulungin to. Makadiyos na tao to. Hindi rin po basihan yan. Ano ho? Hindi natin pwedeng sabihin, makadiyos na tao yan. Okay? Ang isang totoong makadiyos na tao ay may katangian yan. Are you listening? May katangian ang isang totoong makadiyos na tao. Hindi yan nakukuha sa bihis ng damit. Hindi ba kayo? Kahit linggo-linggo, nakapustura ka dyan. Nakakulay puti ka pang damit. Ano ho? Close na close ang damit mo. Ano ho? Na hanggang parang sutana ang damit mo. Okay? At di ka makalingon sa tao. Nakayugo ka lagi. Ano, namukha kang banal. Okay? Hindi rin pwede sabihin sapagkat sometimes maraming hindi makadiyos na tao dinadaan lang sa bihis. Are you listening? Ano ho? Tinatakpan nila ang kanila pong kamalian at kasalanan sa pamagitan ng kanilang hitsura sa kanilang bihis. But listen to this. Hindi basihan ang mga bagay na yan para sabihin natin, godly person yan. Ano ho? Makadiyos na tao yan. Sapagkat ang diablo ganyan din eh. Nag-aanyong anghel nga yan eh. Ang diablo ay pwede mag-anyong anghel. Pwede siyang magkatawang anghel. Ano ho? At mabuting tao. Sa panlabas. Pero deep inside, ano ho? Masama yan. Okay? Ang sabi ng Bible ng Titus chapter 1 verse 16, ano po? As an introduction, sabi dito ng Titus chapter 1, Tito, kapitulo 1, talatang 16, sabi diyan, sila ay nagpapahayag na kilala nila ang Diyos. Ngunit sa mga gawa ay itinatatuwa nila siya bilang mga karumal-dumal at di masunurin at sa bawat mabubuting gawa ay itinatakwil. Tingnan nyo, okay, may anyo din ang pagkamakadiyos, sabi ng Bible. Mayroon silang anyo ng pagkamakadiyos. Parang itsura at makadiyos din eh. Okay? Pero yung kanilang mga gawa, sabi ng Bible, itinatatuwa nila siya. Okay? Ang Diyos. Bilang isang hindi masunurin, mga karumal-dumal. No? At sa bawat mabubuting gawa ay itinatakwil. Alam niyo mga tao ngayon, kung ano yung mabuti, yan ang iniiwasan at itinatakwil ng tao sa ngayon. Sapagkat maraming tao ngayon hindi makadiyos. Maraming tao ngayon makadiyablo pamumuhay. Dalawa lang yan eh. Kung hindi ka makadiyos, makadiyablo ka.
Ano ho? Bakit? Kung ano yung tama, ayaw gawin eh. Di ba? Kung ano yung mali, yun ang gustong gawin ng tao sa ngayon. Kaya maraming tao sa ngayon, kaya sabi ng Bible, tama ang sabi ng Biblia, ang mga makadiyos na tao ay mahirap ng masumpungan sa ngayon. Okay? Sabi ng Bible na, no? They profess that they know God, but in works, they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work, reprobate. Hey, listen. Okay? What is the characteristics of a godly man or godly father? Okay? Lalo na ha, maraming ama ngayon. Ano ho? Araw naman ng mga ama eh. Ama din ako eh. Okay? Ilang pamilya dito? Ano ho? Sa church na ako ang tatay ng mga yan. Diba? Kaya malaking ginagampanan kong role dito as a father. May pamilya ako sarili. Sa church marami kong anak dito eh. Mga pamilya ito eh. At ako tatay nyo eh. Ano ho? At kailangan mga kapatid, makita sa atin ang halimbawa bilang isang tatay na dapat masumpungan tayo as godly father. Are you listening? Amen. Ano ho? Godly father. Godly man. Makadiyos na tao. Ano po? So anong katangian nito? 7 puntos itong ginawa ko eh. Kaya, ibisan ko na lang. Okay? Number 1. Ano ba ang katangian ng isang makadiyos na tao? What is the characteristics of a godly man or godly father? Isang makadiyos na ama. Dapat, mga kapatid, kung ama ka, ikaw ay isang ama at magiging ama ka, dapat makadiyos ka. Amen. Ano? Kaya dapat Diyos ang iniinom mo. Makadiyos. Number 1. Okay, nakatangian ng isang makadiyos na tao o makadiyos na ama. Number 1, saved. And He knows it. Saved and He knows it. Alam niya na siya iligtas. Ano ho? Ang isang makadiyos, totoong makadiyos na tao, ligtas na tao yan. At alam niyang siya iligtas. Saved and He knows it. Ano ho? Ang isang tatay na makadiyos ay isang tatay na ligtas. Okay? Saved and He knows it. Alam niya sa sarili niya, ligtas siya. Kasi maraming tao ngayon kukunwari lang ligtas. Ligtas-ligtasan. Ano ho? Hindi ka po pwede makapamuhay bilang isang makadiyos na tao kung hindi ka anak ng Diyos. Kaya mag-godly ka eh. Kaya kasi ligtas ka. Anak ka ng Diyos. Ano ho? Kaya ka hindi makadiyos ang pamumuhay mo sapagkat hindi ka anak ng Diyos. Ano? Kailangan maligtas ka. Kung hindi ka ligtas na tatay, hindi ka ma-expect ng pamilya mo na magiging makadiyos ang pamumuhay mo. Ano ho? Hindi yan makadiyos ang pamumuhay. At hindi mo dadalhin ang pamilya mo sa makadiyos na pamumuhay sapagkat ikaw mismo ay hindi ka makadiyos sapagkat hindi ka anak ng Diyos. Okay? Dapat may tama kang relasyon. Amen? Amen. 1 John chapter 2, verse 13 to 14. Tingnan nyo ha. Lipat natin. Ano sabi doon? Ang sabi ni John the Beloved, sa 1 John chapter 2, 1 John, unang Juan, kapitulo 2, talatang 13 at 14. Sabi dito, no, babasahin ko po sa inyo. Sabi dito, 1 John chapter 2, verse 13 to 14. I write unto you, fathers. Okay? Sabi niya, sumulat ako sa inyo, mga tatay, because ye have known Him, sapagkat nakikilala niyo siya. Ano ho? Nakilala niyo siya. That is from the beginning. Mula ng pasimula. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the Father.
Verse 14, I have written, inulit-uli dyan, I have written unto you. Ano ho, kanina right, nakalagay ito sa verse 13, right, dito written. Isinulat niya uli para i-remind itong mga tatay na nakakalimot na sila'y anak ng Diyos. Kung ikay totoong naligtas, anak ka ng Diyos. Amen. Ano, okay, sabi ng Bible, verse 14, I have written unto you, fathers, because ye have known Him. Kilala mo ba siya? Kung totoong nakilala mo ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas, noon pa nakarinig ka na ng Ebanghelyo ng kaligtasan, saved ka na, Amen. anak ka ng Diyos. Dapat ang pamumuhay mo, dapat makadiyos ka. Tama. Right. Okay, ligtas ka Ano ho? Sapagkat hindi pwedeng makapamuhay ng isang makadiyos sa pamumuhay ang isang tao kung hindi yan ligtas. Okay? Sabi ng talata dyan, ano ho? I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Hey, listen, ang tinutukoy ditong mga tatay, hindi lang yung tatay na matanda na at mayroong pamilya. Kahit po kayo ng mga bata pa, sabi ng Bible, strong Ano ho, young men. Bakit? Sa loob ng church, may mga tatay dyan na kahit wala ka pang pamilya, tatay ka. Are you listening? Bakit? Tatay ka, nanay ka yan. Kung mayroon kang mga anak dito sa pananampalataya, tatay ka yan. Amen. Ano? Ikaw ay tatay niyan sa pananampalataya. Sapagkat ikaw ay ginamit ng Panginoon sa taong yan para siya makakilala kay Kristo. Tatay ka niyan. Amen. Nanay ka niyan. Ano ho? Ang dapat po makita natin, hey listen, dapat makita nyo dito, ikay ligtas. Nakaunawa ka ng kaligtasan. Amen? 1 Corinthians 15, 1 and 2. 1 Corinthians 15, 1 and 2. Ang sabi ng talata, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received. Kung tinanggap din yung ebanghelyo ng Panginoon na binahagi ko sa inyo, sabi ng Apostol Pablo, and wherein ye stand, at kayo'y tumatayo dyan. Pinaninindiganan ninyo na kayo totoong tumanggap sa Panginoon, sabi ng talata. Verse 2, by which also ye are saved. Kung saan kayo'y naligtas. Past tense po yan, with ed. Kung totoong tinanggap ninyong ebanghelyo, ligtas ka. Amen? Amen. If we keep in memory, sabi diyan, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Kung naaalala nyo pa. Okay? If you keep in memory, ibig sabihin ng talata dyan, kung naaalala nyo pa, kung kailan kayo tumanggap sa Panginoon. Amen. Not unless, kung di ka naman talaga totoong tumanggap. Wala kang relasyon sa Diyos. Unsaved ka pa rin. Ibig sabihin, hindi ka ligtas, hindi ka anak ng Diyos. Ay, ganyan ang pamumuhay mo. Kapag ka-unsaved ka, di mo na unawa ng kaligtasan mo. Ay, listen, pag hindi ka nakaunawa ng kaligtasan, unsaved ka, ang tawag sa'yo, unsaved. Hindi ka ligtas. Pag unsaved ka, hindi ka rin anak ng Diyos. Hindi ka anak ng Diyos, hindi mo rin magagawa na mamuhay na alinsunod sa dapat ipamuhay ng isang anak ng Diyos. Kaya hindi ka maka-Diyos, maka-diablo pamumuhay mo. Are you listening? Amen. Ano ho? Okay? Amen po ba? So that is the first characteristics of a godly man. Ang hirap makasumpong yan sa ngayon. Bakit? Maraming tao sa ngayon unsaved Kaya sabi ng Bible, nauubos na. Bakit? Maraming tao ngayon, pagdali mo sa kaligtasan, ayaw. Maraming dahilan. Ano po? Okay? Plus number 1 characteristics. Dapat ligtas ka. Unawain mo ang kaligtasan mo. Makaunawa ka ng totoong kaligtasan at dapat sure ka sa sarili mo. At kilala mo sarili mo at alam mo, ako'y totoong ligtas. Amen? Amen. Pwede
pwede mo bang sabihin sa sarili mo, anumang oras akong bawian ng buhay, alam kong papunta ko ng langit sapagkat may tama akong relasyon sa Diyos. Tinanggap ko sa puso ko ang Panginoon. Okay? At alam mo yan. Amen. Sino hindi nakakalam ng birthday niya? Sige. Di ba sinaselebrate mo pa nga taon-taon eh? Kasi alam mo eh. Alam mo yung birthday mo kung kailan. Yung kapanganakan mo pang spiritual dapat alam mo din. Amen. Kaya yung kaligtasan mo dapat alam mo eh. Amen. Naligtas ka. Sapagkat alam mo yung birthday mo yung physical eh. Yung kapanganakan pang spiritual, kapanganakan din po yan. Birthday din yan. Kaya dapat alam mo sa sarili mo, ligtas ka. Amen? Amen. Hindi ko makakalimutan yung araw na yan, kung kailan kinatagpot, kinausap ako ng Panginoon. Through His Word. Okay? And I knows it. Ano ho? Sapagkat inilaga ko ang tiwala, pananampalataya sa Panginoon Kristo, year 1981, when I was 10 years old that time. I cannot forget that time. Ano ho? Sunday school time yan eh. Mga bata. Sunday school teacher ang nag-lead sa akin sa salvation. Ano? Her name is Sister Sita Miranda. Just one verse. John 3:16. Ano? Common verse. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang sabi niya sa amin, ang teacher namin, yung whosoever dyan, ipalit niyo pangalan niyo. Okay? So I put my name under that whosoever. Sabi diyan, okay? Kung si June ay manampalataya sa Panginoon, whosoever believeth in Him, sabi ng Bible, should not perish, ay hindi na mapapahamak sa impyerno. Okay? Sabi ko, yung pala yung kapahamakan dyan. Pag hindi ako nanampalataya, impyerno bagsak ko. Okay? So I put my name there. Ano? At sabi ng Bible, but have everlasting life. Okay? Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So I trusted the Lord Jesus Christ and I received Him into my heart. Ano ho? That time, the very moment na na-explain sa akin ng Sunday school teacher ko, tinanggap ko sa puso. And I'm really sure, when I die, I will go to heaven. Ano? Sapagkat naranasan mo eh. Kung hindi mo naranasan yan, listen, unsaved ka. Hindi ka ligtas at hindi ka rin makakapamuhay ng isang makadiyos na pamumuhay kung hindi ka ligtas. Okay? Pangalawa, not just saved and He knows it. Secondly, spiritual, not carnal or worldly. Ang isang makadiyos na tao, o makadiyos na tatay, spiritual yan. Hindi yan karnal. Hindi yan makamundo. Ano ho? Spiritual, not carnal or worldly. Ano po? Balikan natin yung 1 John. Ano sabi mo sa 1 John? Nung pagkatapos na sabihin ni John the Beloved sa mga tatay, ano ho? Ang sabi diyan, sumunod na talata sa verse 15, ang sabi doon, 1 John chapter 2. Di ba kanina 13 and 14? Sumunod na talata, nung sinasabi niya sa mga tatay, sumunod na talata diyan, ang sabi sa verse 15, love not the world. Are you listening? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Okay, bakit sinasabi niya po ni John the Beloved ito? Ano po? Context ng talata sa mga tatay niya yan, unang-unang binabanggit eh. Sinasabi eh. Ano po? Amen? Verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God
abideth forever. No, ang isang makadiyos na tao at makadiyos na tatay ay dapat spiritual yan. Ang concern niyan spiritual, hindi po yan karnal na pamumuhay. Hindi po yan makamundo. Ang ibig sabihin ng makamundo, minahal mo ng todo itong mundong to. Lahat ng sistema ng mundo at lahat ng ginagawa sa mundo na hindi ka nais-nais, yan ang gusto mong gawin. Sapagkat hindi ka makadyo, hindi ka spiritual, kundi karnal na Kristiyano ka. Okay? Alam niyo maraming Kristiyano, kahit Kristiyano ka na, save ka na. Pero hindi ka pa rin namumuhay ng may godly. Godly. Hindi makadiyos na pamumuhay. Bakit? Worldly ka pa din eh. Carnal ka. You are not spiritual but carnal and worldly. Makamundo ka. Kung iisip mo palagi, puro makamundo. Hindi po ba? And all the things in this world. Sinabi ng talata dyan, love not the world, neither the things that are in the world. Ano ba yung mga bagay sa mundong ito? Tingnan mo, di po ba? Karamihan, mas inibig ng mga tao sa ngayon ay hindi po spiritual, kundi yung mga bagay sa mundong ito. Am I right? Right. Kaya po hindi ka namumuhay na makadiyos sa pamumuhay sapagkat worldly ka. You are not spiritual. You are so much concerned with those things in this world. Carnal things. Hindi doon sa mga bagay na spiritual na binabanggit ng Biblia. Kapag ka minahal mo yung mga bagay na yan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa iyo. Kung wala pag-ibig ng Diyos sa iyo, di puot ng Diyos. Di po ba? Tingnan mo, imbitahan mo sa church. Ayaw! Bakit? Mas inibig nila yung mundo kaysa sa spiritual. Mahalaga spiritual eh. Diba? Mas mahalaga ang spiritual kaysa sa mundo. Amen. Diyan ba kayo? Amen. Kaya tamang Biblia, sabi ng Bible, ang hirap na makasulpong ng godly ngayon. Bakit? Inibig ng mga tao sa ngayon, makamundo. Okay? Pag-ibig sa mundo. Kahit kabataan eh. Yan ba kayo? Panahon natin sa ngayon, ang hirap na makasumpong kahit pa sa mga churches. Ang totoo niyan, kahit sa mga churches, bilang lang masusumpungan mo talagang may makadiyos na pamumuhay. Bakit? Sometimes pati Kristiyano nahahawaan ng mundo eh. Right. Di mo ba? Ang titigas ng mga ulo eh. Yung bagay na spiritual, ayaw tutukan. Ayaw pansinin. Ayaw bigyan ng maraming oras. Okay? Bakit? Inibig ng todo, ng maraming tao, even ng maraming kabataan, yang sa mundo. Di ba? Madalas marinig nyo. Yung kasing social media, kaagaw ng Diyos yan eh. Okay? Kaagaw ng Diyos yan. Yung social media, kaya pag di kayo naging aware dyan, gagamitin kasangkapan ng diablo yan para ilayo kayo sa mga bagay na spiritual. Are you listening? Amen. Diba? Matindi kayo ng social media. Hindi kayo sinasabi na hindi ako nag-ano dyan. Nag-Facebook din ako eh. Messenger ako. Sometimes mga pag di ka naging aware dyan, marami dyan. Lumalabas nga ngayon, di ba? Hindi ko naman accidentally ko lang eh. Nakikita ko lang dyan. Mga TikTok ngayon, baka kayo, ginagawa nyo na rin yan. Di ba? Ang pira, mayroon pa ako na kita dyan. Bigla na lang lumabas eh. Binabrowse ko yung TikTok without bra. Without bra challenge. Taroy. Patay. Tingnan mo yung kalaswaan ng mundo ngayon. Hindi nilang naghubad.
TikTok without bra and without saplot. Sira yung mundo ngayon. Makakarnal ka eh, kahit Kristiyano ka eh. Ano? Worldly! Okay? So mga kapatid, ang isang tatay at isang tao na makadiyos, dapat spiritual yan. Ang concern yan dapat spiritual things. Amen. Okay? Turn with me your Bible in the book of Psalms. Chapter 1, verse 1. Psalms 1:1. Okay? Ano niyo ba yung verse? Ito. Ano sabi doon? Psalms chapter 1, verse 1. Ang sabi ng talata, blessed is the man. The word blessed there is happy. Okay? Ang Hebrew word niyan is makarios. The word makarios means joyful, happy. Ano ho? Happy. Blessed is the man. Okay? Kung gusto mo maging masayang tatay ka, masayang tao ka, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Mapalad daw, masayahin ang isang tao na hindi lumalakad sa payo ng masasama o tumatayo sa tinatayuan ng mga makasalanan o kaya'y nauupo sa inuupuan ng mga manlilibak. Scornful. Okay? Kaya dapat, kung ikay godly ka, ang isang godly na tao, hindi ka dapat sumasama doon sa mga godly din. I mean ungodly. No? Doon sa mga ungodly. Ano ho? Are you listening? Amen. Dapat umiiwas ka dyan. Bakit? Spiritual ang concern mo. Anong kanyang kasiyahan dapat? Tingnan nyo ha. Oh. Okay? 3 binanggit yan eh. Ano ho? Walketh, standeth, and seated. Diba? Ibig sabihin dyan, yung mga bagay na yan na nilalakaran, tinatayuan, at inuupuan ng mga makasalanan, ang isang makadiyos na tao, hindi tayo dapat umuupo dyan, tumatayo dyan, at lumalakad dyan. Are you there? Amen. Anong kasiyahan niya? Verse 2. But his delight is in the law of the Lord. Amen? And in his law doth he meditate day and night. Ang kasiyahan nan dapat ng isang makadiyos na tao, salita ng Diyos! Amen. Ito! Yan ang kasiyahan yan. Bakit? Spiritual to eh. Ano ho? Yan ang dapat kasiyahan yan. Nakakalungkot mga kapatid. Kung ang ating church, ang ating mga kalalakihan ay iba ang kanilang kinagigiliwan at kinasasayahan. Diba? May problema tayo dyan. May problema ka dyan. Ano ho? Kung iba ka, iba yung minamahal mo. Di mo ba? No? Nakakatuwa sa isang church yung mga kalalakihan dyan, nagdilid sila sa mga bagay na spiritual. Ano ho? Ang kanilang kasiyahan ay sa salita ng Diyos.